Kakababalik lang ng Syrian Airlines ng direktang biyahe sa pagitan ng Damascus at Moscow. Iyan ay matapos ang 18 buwang suspensyon na ngayon ay naibalik na isa sa pinakamahalagang internasyonal na ruta ng bansa. Pinakabagong palatandaan, masasabi natin, ng muling pagsasama ng Syria sa mundo. Ngayon, marahil ang pinakakapansin-pansin, sabi ng Damascus, malakas ang pagbabalik ng turismo. Tama yan. Kaya pagkatapos ng mga taon ng digmaan at pagkakabukod, sinusubukan na ngayon ng Damascus na ibenta ang isang ibang imahe. Isang imahe ng bukas na mga paliparan, mga bumabalik na bisita at mga expat. At isang bansang handang muling tanggapin ang mundo sa labas. Sa puntong yan, kasama natin ngayon ang Syryanong mamamahayag at filmmaker na si Omar Amukadad. Salamat sa pagsama sa amin. Omar, sa loob ng maraming taon, ang ideya ng pagbabakasyon sa Syria ay parang imposibleng mangyari. Hanggang doon na lang muna tayo. Alam mo, nagbabago na ba talaga yon na yon? Salamat sa pag-imbita sa akin. Sa totoo lang, ito ay mga palatandaan ng seryosong pagbangon. Ibig ko sabihin, kung ang mga bumabalik man ay mga Syryanong nasa exile o mga turista na sabik maranasan ng Syria. Alam mo naman na bago ang digmaan, ang Syria ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa buong mundo. At oo, may kinalaman yon sa mga aksyon ng pamahalaan sa loob ng bansa upang pabilisin ang rehabilitasyon ng mga infrastruktura. Noong mga nakarang linggo, sa totoo lang, binuksan nila ang Derzor International Airport para muling ikonekta ang silangang bahagi ng Syria sa natitirang bahagi ng bansa. At ngayon, mula sa Germany, sa totoo lang, nagsimula ng lumipad ang mga pribadong airline ng Germany papunta sa paliparang yon. At pati ang Aleppo International Airport ay nagsimula na ring mag-operate, nagsimula ng tumanggap ng mga airline mula sa Turkey at iba pang mga destinasyon. At pati na rin ang Damascus International Airport. Oo, malinaw na mga palatandaan nito na ang Syria ay unti-unting nakakabangon at bumabalik na sa dati. At malapit na, maaaring makita natin ang Syria na muling bumabalik sa pandigdigang entablado bilang pangunahing destinasyon ng turismo para sa mga tao na gustong pumunta at maranasan ito. Tingnan mo, gusto ko talagang bumisita. Magiging tapat ako tungkol dyan. Ang Damascus ay malinaw na isang kahanga-hangang lugar. Ituwid mo ako kung mali ako, ha? Omar, tingnan mo, naniniwala ako na may posibilidad na mas bukas na tatanggapin ng mga Israeli sa Damascus at Beirut kaysa sa Brussels at Paris sa loob lang ng ilang taon. Sobra na ba ako? Hindi ka naman sobra. Sa katunayan, maraming Israeli at Jordanian ang talagang bumisita sa Damascus at pumunta sa lumang bahagi ng Damascus. Ang mga Hudyo, ang populasyon ng mga Hudyo sa Syria ay nagsimulang bumalik. Ang sinagoga ay muling itinatayo rin sa Damascus. Ang Damascus ay isang cosmopolitan na lungsod at tinatanggap nito ang lahat ng tao mula saan mang panig. Alam mo naman na ang buong problema sa Israel ay kapag nagkaayos na sila. Kaya baka magkita tayo sa Damascus para magkape at kumain ng baklava at sabay nating bisitahin ang pinakamatandang sinagoga sa mundo sa Damascus. Ayos lang yan. Sa totoo lang, ang mga Syrian ay napakabukas na mga tao. Matagal na silang ipinapakita ng negatibo sa international na media. Pero hindi naman talaga ganun. Pero hindi talaga ganun ang kaso. Nakarating na ako doon pagkatapos ng lahat ng ito. May kinalaman lang talaga kay Bashar Assad at sa kanyang alam mo na sa mga ginagawa niya laban sa mga mamamayang Syrian at sa matagal na niyang pagsubok na siraan ng oposisyon, nagpapadala ng masama o negatibong mensahe sa pandaigdigang komunidad para lumayo sa mga taong ito. Sinasabi niyang masama ang mga ito na hindi naman totoo. Kaya oo, naniniwala ako na malapit na, baka makalakad ka na sa mga kalsada ng Damascus, mag-selfie at sabihin, "Oy mga kaibigan, nandito ako." Sa totoo lang, hindi naman ako mahilig mag-selfie. Pero sige, baka pwede. Baka maisama sa plano ang pagbisita. Tingnan mo, mga kwento na ganito, may epekto ba? Alam mo yun, parang may snowball effect ba sa Syria? Napapansin ba ng mga tao? Sa madaling salita, alam mo, parang nararamdaman ba ng bansa na bumubukas ito? Nakakatulong ba ito sa pagbabago? Ibig kong sabihin, nadadagdagan ba nito ng positibong momentum sa kung ano ang sinusubukan gawin ng Damasco ngayon? Siyempre, ibig kong sabihin, ganito kasi yan. Ang Syria ngayon ay iba na. Hindi na ito ang dating Syria. Ibig kong sabihin, Yung mga namumuno ngayon ay ang mga grupong oposisyon ng Syria, yung mga liberal, yung mga lumaban ng 14 na taon para maibalik ang Syria sa tamang landas. Ibig ko sabihin, oo, may mga bagong ideya na lumalabas. Napaka-diverse ng lipunan sa Syria. Hindi lang isang set ng ideya ang meron gaya ng iniisip ng iba. Ibig ko sabihin, magugulat ka kung maglalakad ka sa mga lumang kalye ng Damasco at makikita mo mismo ang simbahan sa tabi ng mosque, sa tabi ng sinagoga. Ibig ko sabihin, may mga tao doon, mga hindi naniniwala, iba-iba ang mga ideya ron. Kaya
Oo, mahirap lang basta sabihin na alam mo na kung anong itsura ng Syria. Hindi, kailangan mong pumunta doon, tingnan mo mismo at magugulat ka. At lahat ng nakausap ko sa buong biyahe ko sa Syria noong nakaraang buwan, bawat dayuhan, iisa lang ang impresyon na nakuha ko sa kanya na grabe, hindi ito ang inaasahan ko. Mukhang positibo ang reaksyon na yan dahil syempre, alam mo, gaya ng alam natin dito sa Israel, hindi palaging sumasalamin sa totoong nangyayari sa loob ng bansa ang ipinapakita sa buong mundo. Kaya, nagkakabukas ng isipan ang usapan na ito. Omar, salamat sa pagsama mo sa amin dito. Wala ang anuman, syempre. Ngayon, dadalhin natin ang seryosong kwentong ito dito sa studio. Kasama ulit si Jonathan Cornricos. At maleno Jonathan, habang sinusubukan ng Syria na ipakita ang sarili nito bilang isang pangunahing sentro ng reforma, muling pagbubukas at normalisasyon. Sa tingin ko, tama lang na maging maingat ang Israel sa rehimeng ito sa Damascus. Ang ganitong uri ng, alam mo na, pagbangon ng ekonomiya, turismo, paano ito tinitingnan mula sa pananaw ng seguridad ng Israel? Ibig kong sabihin, humaharap tayo sa matinding realidad sa mga hangganan dito. Ibig kong sabihin, tinatanggap ko ito at sana maging masagana ang mga mamamayan Syrian at magawa nilang bumuo ng ekonomiya at kinabukasan para sa kanilang bansa, para sa mga Syrian. Mga refugee na Syrian na nasa Europa na milyon-milyon na para makabalik sila sa kanilang mga tahanan. Siguro makakatulong ito na maging mas matatag ang Europa pagdating sa Islamisasyon at baka makabalik din ang mga talentadong tao sa Syria kung gugustuhin nila. Mula sa pananaw ng isang Israeli, kung ilalapat natin ito sa totoong buhay, ang rehimen na namumuno sa Syria ay isa pa rin hanggang mapatunayan ang kabaligtaran isang jihadi na rehimen. Ganon tinitingnan ng Israel sa palagay ko na may matinding pag-iingat at pagbabantay. Sa palagay ko, kung makakakita tayo ng napakagandang mga pagbabago, pahayag at aksyon mula sa kabilang panig, maaring magbago ang pagtatasa na yon. Pero pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, ang nakikita ng Israel kapag tumitingin kami sa kabilang panig ng hangganan ay isang posibleng banta sa hinaharap na kasalukuyang napipigilan sa pamamagitan ng pagpapuwesto ng mga tropang Israeli sa mga abanteng posisyon sa loob ng Syria. Sa palagay ko, iniabot na ng Israel ang kamay nito para sa mga tingin mo ba, negosasyon sapat ukol na ang sa seguridad. diplomatikong pakikipag-ugnayan ng panig ng Hindi, Israel o ng Ubuntu? Sa tingin ko, medyo konserbatibo pa rin ang Israel pagdating sa kahit anong uri ng kasunduan sa Al-Jalani o rehimen. Dahil sa kanyang pinagmulan at dahil sa katotohanan hindi pa natin siya naririnig na nagsasabing tinatakwil ko ang jihad at hindi ko layunin na magmartsa papuntang Jerusalem at kunin ang anuman sa pamamagitan ng dahas. Kapag mangyari yon, baka doon palang magbago ng posisyon ang Israel. Jonathan Enriquez, pakakawalan ka na muna namin. Salamat sa pagsama sa amin.